Direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para labanan ang online sexual abuse of children ating tatalakayin kasama si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang makabatang tanghali po sa ating lahat. Ase Kueng, Ma'am Nina, it's nice to be back. Magandang hapon po sa lahat po ng lahat ng nakikinig at nakasubaybay po. Yusek, nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos na magkaroon ng centralized system para sa pagre-report ng mga kaso ng online sexual abuse sa mga kabataan. Ano po ang magiging role ng Council for the Welfare of Children para dito? Tama po kayo, Ase Kueng, nung core group meeting po yan ng online sexual abuse and exploitation of children 2 days ago sa Malacanang, nabanggit nga po ng ating mahal na Pangulo na talagang susi sa pagsugpo at of course pagbaba po ng incidents po ng OSAIC yung alam po ng ating mga bata, mga magulang, tsaka po ng mga concerned citizen kung saan po talaga magre-report. Nabanggit po natin sa Pangulo nung iyan ay nabanggit niya na isuhestyon po natin sa kanya na nung May 17 po nagpadala po ang Council for the Welfare of Children at ang DSWD sa Office of the Executive Secretary ng isang draft executive order. Itong Makabata program po na to, ito po ay may reporting mechanism po, no? Kasi nabanggit nga po ng Pangulo na napaka-importante po ng reporting mechanism. Kasama po dito sa Makabata program yung institutionalization of the Makabata Helpline 1383 as the focal helpline for all children in need of special protection. Kasama na po yung mga nabiktima po ng online abuse and exploitation of children. So inaasahan po natin na sana po since meron na po tayong naka-establish na Makabata Helpline 1383 ay talagang mapagbigyan po tayo na tayo ho ay magkaroon ng malaking gampanin dito sa iniisip po ng ating mahal na Pangulo na centralized reporting system. Of course, yung data collection under the OSAIC Anti-CSIM Act, yung National Coordinating Center for OSAIC and CSIM po ay sila ang natalagahan na gumawa ng database para dito. Pero ang reporting mechanism po, ibinuluntaryo po natin ng Makabata Helpline 1383 na kaya rin po natin yung gampanan. Of course, kasama po yung iba pa pong existing hotline, katulad po nung IACAT 1343, may aling pulis po tayo. Of course, ang iba't iba pong mga law enforcement agencies meron din po. And of course, hopefully, mabalitaan ko kayo soon kung ano ang kalabasan niyan. Pero pinagdadasal po natin na Makabata Helpline 1383 ay meron pong central role na gagampanan po sana dyan. Yeah, ipinasasama po ang barangay leaders at social workers sa proseso po ng monitoring at pagre-report ng mga kaso ng online child sexual abuse. Paano po sa tingin nyo ito maaaring gawin? At paano po mapagsasama-sama lahat ito para hindi ho mag-cause ng confusion? Tama po, Ma'am Nina. Doon sa meeting po kasi ng core group for online sexual abuse and exploitation of children, of course, naandyan ang ating butihing Secretary of Interior and Local Government, Secretary Abalos, na isuggest po rin ni Secretary Abalos yung child-friendly local annual and mandatory audit na pinangungunahan po ng DILG, kasama po ang DSWD dyan and of course ang Council for the Welfare of Children, concerning the seal of child-friendly local governance. So under that child-friendly local governance audit, meron po tayong seal of child-friendly local governance. So ang na-suggest po natin dyan, since meron po tayong serious concern pa rin sa online sexual abuse and exploitation of children, if we can tweak the indicators in the OSAIC to curb down its incidence and perhaps soon eradicate it in the country, maganda pong gawain yan. Kaya po nung June 3, ibinalita po natin sa ating mahal na Pangulo, nag-meeting po ang core group ng Child-Friendly Local Governance Audit, of course kasama ang DILG, DSWD, Council for the Welfare of Children at ibang ahensya ng gobyerno. Sinuggest po natin ng core group na of course very important na maging parte ang mga local government units po natin. Those are the cities, municipalities, and including the barangay. Kailangan po magkaroon sila ng trained social service workforce para mag-implement po ng online sexual abuse and exploitation of children
programs. And of course, kailangan din po makapaglatag ng mga referral processes po or referral pathways sa LGU level. And makakatulong ng malaki ang mga barangay health workers po natin dyan, mga barangay officials, and of course yung mga members po nung tinatawag na barangay councils for the protection of children, yung BCPCs. Yan po yung structure natin sa barangay level na talagang nag-aasikaso ng mga concern ng bata. So hopefully the indicators will be approved by the core group, then the Council for the Welfare of Children Board, and come 2025 leg of the CFLGA or the Child Friendly Local Governance Audit, we can already implement the updated indicators which is intended to zero in and to really make a dent on the our concern about the high incidence of COSAIC and CSIM in our country. Idagdag lang natin, kasi kahapon sa press briefing ni Secretary Abalos sa Malacanang, sinabi niya na napaka-importante ng role ng barangay dahil diyan unang-una nagsusumbong itong mga magulang o yung mga batang naaabuso. So dapat daw sa level na yon walang settlement. Kung hindi, ito yung talagang matigas na sinabi ni Secretary Abalos, mananagot yung mga magpapasettle dyan sa barangay. So dapat from barangay, i-elevate nila yan doon sa pulis. Hindi pwedeng pag-ayusin yung pamilya, lalo na kung Kung sexual abuse ang pinag-uusapan, Yes. or sexual exploitation. Oo, meron daw kasing mga pinagsisettle dahil magkakamag-anak, ganyan. yes. So, doon sa level na yon, sinabi ni Secretary Abalos, walang settlement sa barangay level. Dapat ma-elevate yan sa pulis at talagang mapurso yung kaso. Anyway, sir, mula po sa inyo dyan sa CWC, ano po ang update ninyo sa mga pinaigting na hakbang laban sa sexual na pang-aabuso sa mga kabataan? May pagbaba po ba sa mga kasong ito or tumaas pa? Yung pagbaba po at pagtaas, hindi po natin categorically masabing bumababa na po. Pero siguro, from the perspective of the Council for the Welfare of Children, we can say that COSAIC is still a serious concern in our country. Ang mga datos po ay nakikita natin ngayon, hindi po dahil tumataas lang. It's not, I think it's incorrect to say na it's a serious, kumbaga, we are a hotspot. Mali po siguro yung ganung pagtingin. Of course, there is still a serious concern. Pero tingin ko, tumataas ang nakikita nating datos. Kasi po, ang batas po natin ay talagang ini-implement po. Kung maaalala po natin, July 2022 lang po na-approve ang Anti-OSAIC CSIM Act. And we are just in the process, kumbaga initial phase of implementation, at talagang nakikita natin ang mga datos dahil lang ating mga law enforcement agencies, of course kasama na rin dyan ang Department of Justice natin, the DILG, talagang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Kaya po nakikita natin na may measure na natin po ngayon. And of course, we can't deny that 36% of our population belong to the 0 to 17-year-old age group. Yan po yung mga bata talaga. Sabi nga po ng UNICEF, 71% po ng mga batang yan ay nasa online na at 80% ay nanganganib na mabiktima ng mga online predators. Pero itong mga datos po na to, wag nating ipagwalang bahala, ngunit wag din po tayong masyadong mag-alala. Ang ibig lang sabihin po na to ay talagang gumagana ang ating batas at nakatutok ang pamahalaan. Ang objective po ng ating Pangulo, at iyan ay paulit-ulit niyang sinabi, best interest of the child po talaga ang ating isusulong at talagang dapat protektado ang mga bata. Ang Pilipinas po, of course, through the leadership of our President Bongbong Marcos, gusto natin pong maging leader po sa pagsugpo ng online sexual abuse and exploitation of children. Trailblazing po ang Anti-OSAIC and CSIM Act po natin, and we want to be a global leader in fighting and curbing down the incidence of OSAIC in the Philippines. And of course, we want our model to be the basis of other countries, to be the best practice to be emulated by other countries, especially in the Southeast Asian region po. May tanong po ang ating kasamahan sa media na si Ivan Mayrina ng GMA News. Ano po ang nakikita ninyong trend sa kaso ng mga OSAIC? What is the single biggest challenge in your fight against OSAIC? And may idagdag lang po ako, may nagsabi kasi sa akin na sobrang dami daw po ng mga biktima na ito. At nung nagpunta siya sa Amerika, sa Washington, nung tinetrace nila yung mga biktima po nitong mga online sexual abuse and exploitation, bawat segundo ay may
napipin po ang Pilipinas. So every second, may inaabuso po na bata dito sa ating bansa. Whether it's online sexual abuse, no? Or trafficking, you would say. So ano po yan? Gaano po ba karami? Kung every second meron pong na-identify na may na-exploit or may na-abuso mismo sa Pilipinas? Hindi wala po sa akin yung exact number po ngayon, but I think we can just deduce from the data kanina, kung 36% po ng bata, ng population natin ay bata, 71% po ng bata naman ay nasa online, at 80% ay threatened po na mabiktima ng online sexual abuse, ay talagang malaking numero po ang tinitingnan natin. Pero ang maganda naman po dito, of course, I stated that it is a serious concern dahil po ang OSAEC ay mahirap sugpuin dahil sabi nga po ng Department of Justice, 42% ng mga facilitators nito ay either parents or 41% naman close relatives. So minsan po ang mga bata hindi po nila alam na masama po ang ginagawa sa kanila. And of course, kaya nga po sabi ng Presidente, mula po sa barangay, kailangan po magka-awareness program po tayo dyan at magkaroon ng isang centralized na reporting system para talagang alam ng mga tao kung saan magre-report. Doon sa mga good news naman po, of course, from the implementation of the Anti-OSAEC-CSIM Act, batay din po sa datos ng DOJ, meron na po tayong 200 convictions since the enactment of OSAEC. Yan po ay napakabilis in the sense na July 2022 po na isa batas itong pinag-uusapan nating batas. Pero ngayon po 2024, mid-2024, may 200 convictions na po tayo. Maaring tumaas na rin po itong data na to kasi if I remember correctly, April 2024 data po ito. Pero marami pong cases na naka-file. 750 cases filed since 2009 nung Anti-Pornography Act pa, pero 200 convictions coming after the enactment of the Anti-OSAEC and CSIM Act. So the rate of conviction is really very high. So we are optimistic na talaga pong tataas din po to. Of course, ang PNP, Women and Children Protection Center, ay napakaraming police operations po dito in 2022. So mga by April 2022, mga 2022 figures, 137 police operations ho yung kinonduct ho nila at naka-rescue sila ng 196 victims. Yan po ay nung 2022 ay tayo papalabas pa lang po sa pandemic. Ngayon po, hindi tumitigil ang ating kapulisan at of course ang Department of Justice. Mas mataas pa po ang mga success rate sigurado na i-report po ng mga ahensyang yan sa mga susunod po na araw. Yusek, may follow-up question po si Ivan Mayrina. Isang challenge daw sa OSAEC ang under-reporting. Ano sa tingin ninyo ang pwedeng gawin para tugunan ang problemang ito? Tama po yan, kay Sir Ivan, very good question po kasi alam nyo po, katulad ng binanggit ko, 42% po facilitated by parents. Yung mga bata po hindi po nila alam na na sila'y bina-violate. So talaga pong maaring sabihin nating may underreporting. While sabi po sa mga pag-aaral, 84% ng mga biktima ay predominantly female. Ngunit noong 2016 nagkaroon ng pag-aaral din ng Council for the Welfare of Children and UNICEF. Ito yung national baseline study namin on violence against children. Sinabi doon na marami rin pong batang lalaki ang nabibiktima ng online or offline sexual abuse. Kaya lang po dahil po sa kultura ho natin na pag lalaki, medyo sinasabi ng iba, dapat hindi ka masumbungin, hindi ka masyadong mareklamo o iyakin. Talaga pong maaring nag-contribute po to sa underreporting. Kaya nga po, the first for the Council for the Welfare of Children, we think the first hurdle in combating OSAEC is really changing that mentality. Hindi po common no touch ay no offense. Hindi po common binidyo lang o pinicture ang bata ay wala pong krimen na nangyari. Yan precisely po ang pinaparusahan dun sa batas. So mali po yung no touch, no offense. Dapat po nating i-report yan. Mga concerned citizens, mga relatives, pag may nakita ho kayong mga ganyan, yan po ay i-report nyo sa barangay, sa kapulisan, sa Makabata Helpline 1383. Kung hindi nyo po alam na paglabag ang nangyayari sa isang bata, kami po ay kausapin nyo, tayo po ay mag-usap, papahalagahan po namin ang tawag nyo at ituturo po namin kayo sa tamang ahensya po. Sir, nais din po ni Pangulong Marcos na paigtingin ang aftercare services sa mga kabataang biktima para maibalik ang kanilang normal na pamumuhay.
kung meron pa ba. Kasi kung magulang mo ang nag-abuso sa'yo, paano po yun maibabalik pa? No? Hindi ba very, very traumatic po yun? Ano po ang mahakbang o paraan ng CWC para naman po matulungan yung mga biktima na ito? Hindi lang po ang Council for the Welfare of Children, batay po dun sa Anti-Osaic and Sesayim Act po natin, dun sa Section 27, may mandatory services po for victims of child sexual abuse or exploitation. Kasama na, ang mag-i-implement po nito, of course, ay Department of Social Welfare and Development, other concerned national government agencies, kasama na po yung mga cities and municipalities po natin or yung mga LGUs. Ito po ay yung pag-provide ng emergency shelter or appropriate housing. May counseling po yan, free legal services, medical and psychosocial services, livelihood skills training at educational assistance. Batay po sa meeting ng core group po ng OSAIC-CSAIM na nakikipag-meeting po sa ating mahal na Pangulo, ang DSWD po, DOJ, ay meron pong niluluto ngayon at binubuo at pina-finalize na plano na magkaroon talaga ng one-stop shop na system po kung saan ang biktima ay pwedeng dalhin po dyan sa isang lugar na yan at naando na lahat ang pwedeng kumausap sa kanya, magkaroon ng pag-provide po ng relief at intervention. So pinaplansya po yan, ina-iron out po natin ang mga gusot para talagang pag merong talagang biktima at hindi maiiwasan, yan po ay malalapatan ng appropriate relief and intervention at the soonest possible time. So talaga pong po yan, whole of government approach, whole of society approach po ang ginagawa po natin dyan dahil po talaga mainit na tinututukan to ng ating mahal na Pangulo. Okay, medyo malawak yung usapin na to. Sana magkaroon pa tayo ng mas maraming oras sa susunod. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.